ganun ka-safe. Yung apat doon sa lima, puro mga alpha male. Ako lang ang delta male. No? Kaya sila sila ng salita. Walang tumitigil, walang umaatras. Ako lang yung tahimik. Ako lang yung subdued. Kasi ikaw yung Elon Musk of the left. Sabi ko, No? Puro sila kung doon, alpha males. No? Ako, umiinom lang ako ng apple juice. No? Drinking my apple juice. No? now, pag-usapan naman natin, pabalik naman natin yung issue ng impeachment. So, Sir Ronald, so you're saying na medyo malabo na yung impeachment na yan. Mukhang hindi naman. Ang balak nila kasi, pagkatapos ng budget in a week's time, ay simulan na yung impeachment. Dahil yung impeachment naman sa kay Corona halimbawa, nangyari yun December 12. 12. So ibig sabihin Yeah. hindi naman siya ubos na sa oras, no? Medyo lumiliit yung window pero may possibility pa. Tapos next January, doon isasalang yung sa Senate, no? Doon sasalang. Siguro mga 1 hanggang middle of February until magsimula yung So, official elections. campaign. So, Actually, overlap po. theoretically, kahit magsimula yung official campaign, pwede naman magtuloy yung impeachment, no? Dahil yung campaign naman ngayon, hindi na yung katulad dati na pumupunta ka physically sa mga sorties, eh. 'Di ba? Pwede na ngayon, very dominant na yung social media ngayon, eh. Right. Kaya hindi na ito yung lumang campaign sorties, no? Si Mark ang maglulumang campaign sorties. Oo. Talagang bawat barangay ikutan ko. Oo. Tapos gawa mo ng vlogs, no? Kalye survey across the country. Oo. Kuya ka siya. Now, Sir Ronald, of course, finally itong ICC, despite very similar sa Philippines, no? Yung Israeli government tried to question yung jurisdiction ng ICC, that was struck down. And within hours, it became clear na tuloy na yung warrants of arrest sa top leaders of Israel and kung sino pang buhay dyan sa Hamas kasi pinatay na yung iba eh. So in light of that, nakita natin na talagang divided ang West, 'di ba? Italy, a number of EU countries said wala tayong magagawa. We are a member of ICC, we have to comply. Canada the same. Pero ang US, Republicans, my goodness, attack na attack right and left sa ICC. Just as they were supporting ICC when it went against Putin. But it is what it is. But Sir Ronald, anong basa mo? Do you think this means if ISIS is willing to go against such powerful leaders and at the same time sobrang malabo na ma-arrest niya yung mga ganitong leaders, do you think that means good for Dutertes or that means actually bad for Dutertes na itong ICC na to ay it keeps on grinding on and it will go after people like Duterte who is much a low-hanging fruit, much more of a low-hanging fruit compared to Netanyahu or Putin? It has nothing to do with the Duterte. baka hindi na factor in yun. Hindi sila na pag-usapan eh. Parang separate ko yun. Separate issue. At ito kasi mas kwanto eh. Mas global politics ito eh. Dahil ang daming namamatay na United Nations staffers dito sa Gaza, no? And even in Lebanon. Huwag niyong kalimutan, the ICC was a creation of the United Nations, no? Ikalawa, every day, napapanood mo yung mga casualties eh, na 70% are children, elderly. Yan yung directly na namatay sa gera, about 50,000. Yung indirectly is 3 times that. Yung starvation, yung sakit, karamdaman, yung mga hindi pa mahanap sa rubble, no? So it's much higher than the 50,000 na directly killed by the missiles, by the bullets, etc. At ito nakikita mo every day, 24/7. So ibig sabihin yung collective consciousness, yung moral compass ng mundo apektado dito. At in a way, kahit in a small way, nakaapekto ito sa election sa US, no? Dahil yung incumbent medyo tinamaan dito sa mga swing states like Michigan, no? Na merong significant Arab community, no? So ganyan talaga yung makikita nating division mismo sa iba't ibang mga bansa, no? Even in Europe. Pero tignan mo Italy, a conservative populist government, have to admit na they have to abide by their commitment to the ICC. No? Yan na yung pinaka-conservative.
dito And there was sa a court Europe. ruling also in Italy that said they will not recognize Jerusalem as the capital. Tel Aviv pa rin. Yeah. Kasi Jerusalem dapat ano yan, up to negotiation, East Jerusalem for Palestinians, West Jerusalem for a Jewish state, etc. So Germany ay medyo ipit kasi 'di ba, they have a special responsibility because andun nangyaring horrors of Holocaust among other things, or at least yung Nazi government na yan. But this is weird because 6 months ago, Scholz, right, together with Marcos, President Marcos, he was calling on President Marcos to respect the ICC, if ever ICC pushes forward. So now, if they suddenly say, "Oh, we don't want ICC when it doesn't rule in the direction we want," medyo ibang usapan na yan, di ba? So, medyo iba. But the Hungarian Prime Minister, Viktor Orban, is the only European leader I know who openly even welcomed Netanyahu to visit Hungary in clear defiance of the rest of the European Union. Interesting to watch how things are going to develop on Si that. Orban naman, outlier yan sa EU eh. Di ba? Outlier talaga Medyo yan. paraya din siya eh. Oo, lagi siya kumokontra. Lalo na sa usapin ng gender rights, human rights, no, etc. So, it's not surprising. It's not surprising. Lalo na, in-elevate kasi ni Netanyahu sa anti-Semitism eh. Yung issue ng ICC, di ba? Ganun ka-direct eh. This is an anti-Semitic decision of the ICC. No? Parang sabi ng ICC, what? So, kasama din yung kabilang kampo, etc. But ikaw, Mark, anong basa mo dyan? You think, again, none of us have direct privileged information. All we can confirm is there are back and forth communications between Philippine government and ICC. But sa tingin mo, saan papunta ito? Itong issue ng ICC. At least online, what do you see? Ano bang mga reaction ng tao? Or parang maging busy na tong ICC na to? Walang Matagal kwenta. kasi parang nakalimutan na o parang maski ako nga ayoko na pinag-uusapan kasi pag pinag-uusapan sabi wala naman nung July pa yan, nung September pa yan, magde-December na. So sa social media more hintayin na lang natin pag dumating. Pag wala yung mga kaso na lang dito. Marami namang nangyayari, may impeachment naman, may mga kaso naman, may mga quadcom naman. Pero yung ICC parang dahil hinintay buwan-buwan, walang dumating. Pero that's always pa rin. Kumbaga that's still lumabas na yung warrant na hinihintay. So maybe it could happen in the least. Kumbaga the moment we least expect it, doon biglang darating, doon biglang papasok yan tapos tatangayin na kaagad, papadala na kaagad sa Europe. So ganun ko na lang siya tinitignan. Pero yung Actually, kung anong buwan, hayaan, hintayin na lang natin. Actually, within the time frame pa rin tayo, yung 7 years. 7 years usually kasi yung mga kaso sa ICC eh. From preliminary examination Unless to trial. it's Yeah. major war like Ukraine Yeah. or Gaza. Yeah, maliban dito sa Gaza at saka sa Ukraine, no? Pero yung usual na kasuhan sa ICC, 7 years 'yan. No, 7 years 'yan, no. Ang tingin ko lang na delicate yung sinabi ni Secretary of Justice Remulla na iniimbestigahan nila yung violation sa international humanitarian law, which means crimes against humanity. Dahil kung yan ay ifo-formalize nila sa isang korte, yan yung gagamitin ng mga Duterte para sabihin na out na yung issue ng ICC. Dahil sa usapin ng complementarity, kung gumagana naman pala yung korte natin, kung may isasampang kaso, wag nang ituloy yung international warrant na yan na papasok na sa Pilipinas. Pwedeng gamitin ng mga Duterte yon. Ngayon, hindi necessarily legally binding yon. Dahil sasabihin naman kasi ng ICC, teka, hindi naman ibig sabihin na nagsampa kayo ng kaso, gumagana ang inyong korte. Dahil for 7 years, hindi naman gumana. Binigyan nga namin kayo ng 1 year na palugit noong 2021 to 2022, pero wala na yung nangyari. So pwedeng sabihin ng ICC, hindi, tuloy pa rin kami. Kahit sasampahan nyo ng kaso ang mga Duterte dito sa korte sa Pilipinas, na ang kaso ay crimes against humanity. Pero ang sinasabi ko lang, as a propaganda tool, magagamit yan ng mga Duterte. Kaya dapat maging more circumspect yung Secretary of Justice at saka yung Marcos government kung paano nila gagamitin yan.
No? Well, sabi Dahil naman ni bago na yung Bersamin, if gobyerno, Interpol comes with warrants of arrest, they have to comply. That's it. yes, yes. So, Pero babaliktaran na gagamitin naman kasi nila ng, yan. kung magsasampa ng kaso ang DOJ ng crimes against humanity kay Digong, di sasabihin nila Digong, dito na lang. Di ba sabi nga niya dun sa Quadcom hearing, I would rather be arrested here, tried here, than in any court by foreigners, mga puti. Di ba? Ginanon niya eh. Ginanon niya. Kaya ingat sila Secretary Hindi naman Remulla. puti si Karen Khan. Baka mag-fall sila sa trap ng mga Duterte. Now, kamusta si Digong, Mark? May balita ka ba kay Digong? Magpakita ba siya? Kanina may, di ba si Panelo, kanina may nakita ko may TikTok siya kanina eh. About the next Quadcom. Si Panelo is very active sa TikTok. Oo. At ang, kumbaga, Kasi parang tatay sinabi mo, ni Sir ano eh, Ronald nga, missing yung, social missing, media na full blast sila. At hindi lang si Panelo, lahat ng kanilang senatorial. 'Di ba? Si Jimmy Bondoc, umihirit na sa Quadcom. So yung kanilang senatorial, yung mga talking heads nila, coming out again, full force. Ano na, ready na for battle para sa impeachment, sa ICC, sa Quadcom, yung mga kaso kay Digong. So naka-ready na. Naka-ready na yung Harry nga eh. Si Tatay Harry Roque nga parang medyo umaano. Pero napalitan nitong si Sal. At ang lakas ng ano nila. Nagkakaroon ng traction na yung social media nila. so, Harry should show himself na, no? Kasi baka mapag-iwanan na siya ni Panelo and the rest, no? Kawawa naman si Tatay Harry. Meron bang update sa Doon naman siya nakaano kay Sara eh. Doon naman siya naka... ang laki ng endorsement, 36 million ba yung donation niya? Wow. Yaman ha, human rights lawyer, 36 million. Ang laki-laki nung nakita kong donation. No, Sir Ronald? Marami ka bang kilala na human rights lawyer na tens of millions ang kaya nila yan lang sa mga campaign, Sir Ronald? Pag ex-human rights lawyer. Basta ex, Hindi X-Men ex-human rights lawyer. Pero maraming X-Men din na kaya nila. Na ex-human rights lawyer. Hindi naman ganun karami. Now, Yung wala X-Men na akong ex-human natin rights lawyer. Sir Ronald, going to a completely unrelated issue, as in walang kinalaman whatsoever. Pogo. Walang kinalaman at all, I'm just making clear, no, Mark, just to say walang kinalaman. Walang kinalaman. Walang kinalaman whatsoever. Walang kinalaman kay Mr. Supranational. Walang kinalaman whatsoever. Ayun ang hindi ko alam. I rather let him speak for himself. Kawawa naman yung bata. Sir Ronald, si Senator Risa ay na-confirm niya kahapon na talagang totoo itong sinasabi natin all these years. May mga espiya talaga ng China na pumasok sa itong mga walang yang pogo na to. So, what's the next step? I won't be surprised. No? Pero yung mga, alam ko na mga master spy, mga journalist mga foreign correspondents. No? Ng mga Shanghai, mga ganyan-ganan. Yung mga spy na yan, mas iba yan. No? Mas mga kwan yan, James Bond type. Yung mga nandun, mga class A lang, mga asset lang, gano'n. Alice go level lang. Yes. That's good. Nakita mo ba yung latest survey? Yung 25-25 si Sara at saka si Rafi Tulfo. Tapos 9 si Lenny, 5 si 4 si Risa. 4, 5 Risa. Si Robin Padilla, 3. And, Yes. ito, Mark, 1% pa rin si Martin Romualdez. Consistent siya in fairness, 1%. Parang paras kayo sa Ronaldo, 1% parati yung 1%. Pero meron ako momentum Meron ako momentum At saka meron ako Mr. 1% na tawag natin kay Martin. Mr. 1%. Kamusta ang parang lahat ng surveys, 1% talaga si Martin, no? Hindi, nung nakaraan, 0.5. Hindi, 1% naman. Grabe ka naman. Siya, 0.5 sa Okta. Competitive ka talaga siya, sa 0.5. Forget 0.6 ka. Oo. Si Risa tumaas from 1%. Dati si Risa ang 1. Si Risa 2-3 pa nga siya dati. Ngayon 5, papuntang 5. Depende rin kasi kung saan survey. Si Risa. So ang ibig sabihin ba na itong pink na grupo could be the difference maker
sa 2028 elections. Kung pagbabasihan yan, kung sakaling hindi na kunyari mabago yan, kung bukas yung election. So, pink ang pwedeng mag-sway talaga. Oh, kasi Ano Lenny yung- and Risa are 15% na together almost. Yes, at yung kay Lenny tsaka kay Risa, hindi naman pupunta sa iba yan eh. 'Di ba? Hindi naman pupunta sa iba yan eh. So pwede mong gamitin baseline yan para paano si Lenny noon nung nagsimula siya, below 6% eh. Oh, 2-3% Nung nag-file siya ng lang siya. candidacy, 'di ba? So eventually umangat siya. So pwede mong gawing baseline yan. Medyo respectable yan ha. 14% kung magsasama sila kung isasama nila yung kanilang 9 at saka 5. Medyo hindi yan maliit. Hindi yan maliit, no? Lalo na kumpara dun sa 2022 ni Lenny. Na ngayon mas mahaba yung runway because you have more than 3 years. Noon just a few months eh. No? Just a few months. Tsaka it gives you leverage during negotiations. Kasi base sa pagkaalam ko, Mark, I mean, I'm trying to be fair to all sides. When Lenny was trying to negotiate that unit team between Pacquiao and Isko, now we can debate about what exactly happened. Bumaba siya, no? One of the reasons daw hindi siniseryoso si Lenny is because ang baba ng rating niya. Parang sino ka ba? 'Di ba? Parang ganoon, 'di ba? So I think it's important that you have a high rating so that if ever you don't want to run, you are in a position to negotiate something. Maybe VP or, you know what I'm saying, to have a say, maybe some cabinet positions, ganun. So it gives you a runway also. It gives you a platform, a springboard to negotiate position. So yun yung naging problema ni Lenny dati na hindi siya sineseryoso ng any of the candidates kasi ang baba ng... No, may tanong ako. What needs to happen para itong 15% ng pink camp na meron ngayon, Lenny and Risa combined, could surpass itong kay Rafi or kay Sara? Does Sara need to drop out? Kailangan ba? They need a Anong way moving forward? Well, positive negative yan eh. The positive side, they need a compelling brand. Dahil yung dalawang nauuna,